Muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muli magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon sa ikalimang aklat ng Lumang Tipan. Ito po yung huling aklat ng Torah, no? Ang 5 aklat ni Moises. Yan, tayo po ay nasa ika-6 na kabanata na. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po samahan kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, buksan niyo po ang aming kaisipan, maging ang aming mga puso upang higit namin ma-appreciate o mapahalagahan ang inyong kadakilaan, ang inyong kapangyarihan, ang inyong pag-ibig at pagkalina sa inyong mga anak. Salamat, Lord. We give you all the glory and honor in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Verse 1. Ito nga ang kautusan at mga tuntunin ibinigay niya sa akin, na sa ninyong susundin sa lupain inyong sasakupin. Ang mga ito ibinigay sa inyong Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga susunod na saninlahi upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. O ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, pakinggan ninyo ito at sundin mabuti kung magtatayo sa sagana kayo at magdarami ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupain ipinangako ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno sa lupain mayaman at sagana sa lahat ng bagay. So dito talaga makikita po natin na sa bawat utos ng Panginoon ay may tarakit na pangako. Ano po, sa dito makikita natin na kung susundin at tutuparin natin yung ating yung mga kautusan ng Panginoon, kung susundin natin ito at hindi natin lalabagin, ang sabi niya po dito sa verse 2, hahaba ang inyong buhay at pararamihin niya ang ating lahi. Ayan. So verse 4, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh, ang iyong Diyos, ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. So dito po makikita natin ano po, yung grabe lang yung paalala sa atin na yung ating mga natutunan kailangan ay ipasa o ituro natin sa ating mga anak. And sabi niya dito, pag-usapan, no? Pag-usapan niyo ito kung kayo man ay nasa inyong tahanan or kayo man ay naglalakbay. Kasi di ba nung time na yon, talagang ipinapakita talaga ng Panginoon, no, na sa lahat ng pagkakataon or sa lahat ng dako, yun yung gusto niyang ibigay sa atin na alituntunin, kailangan ituro. So ibig sabihin po pala, huwag tayong magsiset lang ng time na ito lang yung time para dito. No, kasi dito sinasabi niya na sa lahat ng pagkakataon ay ituro natin ito sa ating mga anak. Kumbaga, wag natin itong ilihim, wag natin itong isang tabi, no? Talagang isa siya sa pinakamahalagang bagay na kailangan natin gawin. Ayan. So, verse 10, ito po yung mga babala laban sa mga pagsuway. Malapit na kayong dali ni Yahweh sa lupain ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Manirahan kayo or maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi kayo ang nagtatag. Titira kayo sa mga tahanang sagana sa lahat ng bagay ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga olibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo naroon na at masagana na sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na naglabas sa inyo sa Ehipto, sa bayan ng pagkaalipin. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh, pagpaglingkuran ninyo siya at sa kanyang pangalan kayo manumpa. Huwag kayong maglilingkod sa Diyos-Diyosan ng mga bayang pupuntahan niyo, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibog po ang Diyos. Kapag sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, magagalit siya sa inyo at lilipulin niya kayong lahat.
Verse 16, huwag ninyong susubukin si Yahweh na inyong Diyos tulad ng ginawa ninyo sa Masa. Sundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Gawin ninyo kung ano ang tama at mabuti sa paningin ni Yahweh at mamuhay kayong matiwasay. Matasakop ninyo ang lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Mapapalayas ninyo ang inyong mga kaaway tulad ng pangako niya sa inyo. So dito po makikita natin mula sa verse 10, ang ganda lang no, na i-prepare na ng Panginoon yung mga bagay na kailangan ng mga Israelita sa lugar na kanyang ipinangako. Same doon sa panahon ni Adam, no, na kung saan bago pa nilikha ng Panginoon si Adam, nilikha niya na lahat ng bagay. No, mayroon na siyang magandang environment, pero ng mga lahat ng kanyang mga pangangailangan nandun na. Same po dito sa mga Israelita, pinapakita ng Panginoon na wala kayong ambag dito, no? Wala kayong effort, wala kayong lakas or kayamanang ikinukul dito, no? Basta idadala kayo ng Panginoon dito sa ipinangako niya na kumpleto na, no? Kaya kumbaga parang makikita po talaga natin dito yung galing, yung pabor ng Panginoon. And kumbaga po, eto ganito yung kaligtasan natin. Wala tayong effort, wala tayong galing, no? Kaya nga ang sabi niya, ang kailangan lang natin is manampalataya sa Kanya, no? Kasi dito makikita din natin na ang sabi nga ng Ephesians 2:8 hanggang 9 to 10, no? Sabi niya, this is not from your works, so that no one can boast, no? Wala tayong effort na nilagay doon. Kaya wala tayong ipagmamalaki sa kaligtasan natin. Same dito sa mga Israelita, yung lugar na pupuntahan nila, isagana na sa lahat ng bagay, no? Kaya nga sabi dito ng Panginoon, no, na maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi kayo ang nagtatag. Sabi niya dito, sagana sa lahat ng bagay ngunit hindi ninyo pinaghirapan. So, ang ganda lang talaga kapag inaral natin yung salita ng Panginoon, totoo ang kanyang pangako, no? Kaya kung ito na nakamtan ng mga Israelita, no? How much more tayo, no, na pinangakuan ng Panginoon ng kaligtasan, no? Na hindi kailangan ng ating mabubuting gawa, no? Pero dito po makikita din natin dito sa mga Israelita, may laban, no? May laban silang gagawin na kailangan mapagtagumpayan. Ang sa ganun, maposes nila tong mga pangako ng Panginoon. Likewise, ganun din po tayo, no? Kailangan mapagtagumpayan natin yung laban natin. And that's not the fight of flesh, but the fight of the spirit. So, dito po makikita natin mga kapatid, no, na wala ang exempted sa laban, no? Walang exempted sa mga labanan. Ang kailangan po natin ang manampalataya at magtiwala at maging tapat sa Kanya, sa ating Panginoon. Verse 20, kapag dumating ang araw na itanong ng inyong mga anak kung bakit kayo binigyan ni Yahweh ng kautusan at mga tuntunin, ganito ang sabihin ninyo, noong araw, inalipin kami ng mga paraon sa Ehipto. Pinalaya kami roon ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nasaksihan namin ang maraming kababalaghang ginawa niya laban sa paraon at sa mga Ehipsyo. Inilabas niya kami sa Ehipto upang dalhin sa lupaing ipinangako niya sa ating mga ninuno. Ibinigay niya sa amin ang kautusan at mga tuntuning ito upang magtaglay kami ng takot sa Kanya. Sa ganon, sasagana tayo at iingatan niyang tulad ng ginawa niya sa atin ngayon. Kalulugdan tayo ng Diyos natin si Yahweh kung susundin natin ng buong katapatan ang lahat ng ipinag-uutos sa atin. So dito makikita natin, no, yung tanong na bakit kayo binigyan ng utos, no? Or alituntunin. Kasi nga po, sabi niya dyan, yung sagot, kasi dati, no, alipin sila ng mga Ehipsyo. And syempre po, dahil nandoon sila nanirahan ng matagal na panahon sa Ehipto, maaring nakita nila na impluwensyahan na sila ng kaugaliang meron ng mga Ehipsyo. At sa pamamagitan ng alituntunin ng Panginoon, ito yung magiging gabay nila upang hindi nila ito balikan or hindi nila ito ipagpatuloy
na gawin sa kanilang pamumuhay kasi yung Ehipsyo po ay hindi naniniwala sa Panginoon. Sa halik, marami silang tinuturing Diyos, no? Dito, sabi ng Panginoon, ang kauna-unahan niyang utos, kailangan si Lord lang, no? Siya lang yung mamahalin, paglilingkuran, sasambahin, no? So, dito, kumbaga itong alituntunin na ito ang magiging gabay nila upang hindi nila danasin yung hirap at parusang dinanas ng mga Ehipsyo dahil sa pagkilahala at pagtangkilik nila sa ibang mga Diyos maliban sa Panginoon. Kaya naman, makikita po natin na yung alituntunin ng Panginoon ay gabay tungo sa buhay na may kabanalan. Ang alituntunin ng Panginoon ay gabay para sa maayos at makadiyos na pamumuhay. Kaya naman po yung mga utos ng Panginoon na mababasa natin sa kanyang mga aklat, kapag tayo po ay naging aware sa mga bagay na ito, maiiwasan po natin ang magkasala. Or magkamali man tayo, dali natin ma-realize, mali yung ginawa ko. And because of the word of the Lord. Kaya sana po napagpala tayong lahat mga kapatid. God bless everyone and to God be all the glory.